Si Mara ay isang dalagang maganda pero ambisyosa. May boyfriend siya na si June. Simple lang ang trabaho ni June. Isang security guard sa mall na sumasahod ng 15,000 sa isang buwan. Mahirap pero mabait si June at lagi siyang nandyan para kay Mara. Papunta sila sa milk tea shop kung saan may tindang murang milk tea at burger. Ito na ang nakasanayan nilang puntahan sa tuwing may date. Kaya naiinis si Mara dahil paulit-ulit siyang dinadala ni June sa shop na ito. Mahal, pasensya na kung dito na naman kita dinala. Ito pa lang kasi ang kaya ko, pero pangako, babawi ako sa'yo. Dadalhin kita sa mamahaling restaurant balang araw. Balang araw? Hindi na ako aasa, June. Sanay na ako sa ganito. At alam ko naman na hindi mo magagawa yon. Okay na to. Huwag mo nang ipilit pang sarili mo. Mahal, hindi lang naman palaging ganito. Nag-iipon ako para may pagpatuloy kong pag-aaral ko. 1 taon na lang kasi, gagraduate na ako sa criminology course. Kung hindi nga ako nahinto sa pag-aaral, di sana, pulis na ako ngayon. Pero sa ngayon, hirap pa kasi ako financially. Kasi nagbabayad pa ako ng loan ko na nagamit ko nung na-ospital si nanay. Ilang buwan na lang din naman, matatapos ko na rin ang pagbabayad. Huwag ka nang magpaliwanag pa. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko na hanggang milk tea at burger lang ang kaya mong ibigay sa akin. Pasensya ka na talaga, mahal. Sige na, mag-order ka na para makakain na tayo. Gutom na rin ako. Agad na nag-order si June ng 2 burger at milk tea. At hinatid naman ito ng waiter. Nagsimula na silang kumain hanggang sa natapos at umuwi na. Binigyan naman ni June si Mara ng pamasahe. Hindi na kasi niya ito maihahatid kasi kailangan na niyang pumasok sa trabaho. Kakainis talaga ng lalaking yun. Hanggang ganito na lang ba talaga kami? Ganito ba ako kababang klase ng babae para pumatol sa lalaking tulad ni June? Walang kapera-pera. Buti pang ibang babae. Spoiled lagi sa boyfriend nila. Nakakainggit. Hays, tagal pa ng taxi. Halos lahat puno na. Tapos umuulan pa. Hay! Nagulat naman siya nang may maitim na kotseng huminto sa harapan niya. Bumukas ang bintana nito at nakita niya ang isang lalaking nakangiti sabay kindat sa kanya. Miss, baka gusto mong sumakay sa kotse ko. Ako na maghahatid sa'yo. Hindi kita kilala. Salamat na lang. Okay. Sorry ko nakalimutan ko magpakilala. Ako nga pala si Troy, isang milyonaryong negosyante na nagka-interes sa kagaya mo. Sobrang nagandahan kasi ako sa'yo, kaya huminto ako dito para alokin kang maihatid sa inyo, kung okay lang sa'yo. Sa totoo lang, ay napapreskuhan si Mara sa lalaki, pero hindi niya maiwasang ma-attract rito. Bukod kasi sa gwapo naman talaga ito, may napakaganda pang kotse. Walang-wala si June kung ikukumpara sa lalaki. Wag na, nakakahiya naman. Sige na, wag ka na mahiya. Get inside my car now. Look, halos lahat ng taxi puno na ng pasahero dahil sa malakas na ulan. Kaya mahihirapan ka talaga. Minsan lang ako mag-alok, wag mo nang tanggihan pa. Sige na nga, Mara nga palang pangalan ko. What a nice name. Pagkasakay niya sa kotseng yon, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala si Troy. May negosyo at marangya ang buhay. Mabilis silang nagpalitan ng numero hanggang sa makarating na sila sa tapat ng bahay nila Mara. Troy, salamat sa paghatid mo sa akin Wala yun, basta para sa iyo Mara. I can do anything for you. Salamat talaga. Text-text na lang tayo Sige, mag-iingat ka. Ikaw ang mag-iingat. Drive safe. Lumipas ang ilang araw. Naging madalas ang pagkikita nila ni Troy. Naging masaya si Mara sa piling ni Troy dahil lahat ng gusto nitong pagkain ay binibili niya at nadadala din siya sa mamahaling restaurant. Pero hindi na kaya pa ng konsensya niya na itago kay Troy na may boyfriend siya. Lalo na't hindi din alam ni June na nakikipagkita siya kay Troy. Nagustuhan mo bang pagkain nila dito? Oo naman.
Teka, okay ka lang ba? Bakit parang may iniisip ka? Troy, may sasabihin sana ako sa'yo. Hindi ko na kasi kayang itago pa, lalo na't habang tumatagal. Nagugustuhan na kita. Ano ba yun, Mara? May boyfriend na ako at 1 taon na kami. What? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kasi natatakot ako na baka lumayo ka sa akin. Ayokong huminto ka sa panliligaw mo. Pero may boyfriend ka. Hindi pwedeng dalawa kami sa buhay mo. Makikipaghiwalay na ako sa kanya at sasagutin na kita. Akong pinipili mo? Oo, Troy. Wala namang kwenta yun eh. Walang-wala siya kumpara sa'yo. Ikaw, negosyante. At siya, security guard lang. Lamang na lamang ka sa lahat ng bagay, Troy. Mas deserving kang piliin kumpara sa kanya. Kung ganun, hiwalayan mo na siya at magsama na tayong dalawa. Sige, Troy. Kung yan ang gusto mo. Gusto ko na rin kasing makasama ka. Bibigyan kita ng marangyang buhay, Mara. Pangako yan. Pagkatapos ng gabing yon, nakipagkita si Mara kay June para tapusin ang relasyon nila. Sa kabilang banda, may ibabalita sanang good news si June. Pero hindi na niya ito nasabi pa dahil nauna nang magsalita si Mara. May good news ako sa iyo, mahal. Sigurado akong matutuwa ka. June, kailangan na nating maghiwalay. Hindi na ako masaya sa relasyong to. Ayoko na sa'yo. Ano? Mahal naman, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Nagmamahalan tayong dalawa, kaya hindi tayo pwede maghiwalay. Noon yon, June. Hindi na ngayon. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi na, June. Ayoko na talaga sa'yo. Bakit? Dahil ganito lang ako? Security guard lang? Dahil ba, dito kita palaging dinadala sa milk tea shop na to? Ganun ba? Oo, ayoko na, June. Sawang-sawa na ako sa buhay na ganito. Sawang-sawa na akong maging girlfriend mo. Ayoko na. Tapos na tayo. Mara, please, huwag mong gawin sa akin to. Hindi tayo maghihiwalay. Alam kong mahal mo pa ako. Hindi naman ako habang buhay na ganito eh. Magiging pulis ako pagka-graduate ko. Pangako yan. Papatunayan ko yan sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Pakiusap, mahal. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka. Bitawan mo ako. Huwag mo nang ipilit pang sarili mo. Break na tayo. Iiwan na kita. Huwag mo na akong pakialaman sa buhay ko. Mara, alam kong mahal mo ako. Hindi mo magagawa yan sa akin. Mahal kita noon, June. Pero hindi sapat ang pagmamahal para umangat. Gusto ko ng seguridad. Gusto ko ng lalaking magbibigay sa akin ng magandang buhay. At may nakita ka na? May iba na ba, Mara? Oo, June. Oo. Mayaman at kayang ibigay ang lahat sa akin. Kumpara sa'yo na isang hamak na security guard lang. Hindi mo man lang agad sinabi nang makapaghanda man lang ako. Pero sige, kung yan ang gusto mo, sana ingatan ka niya. Good luck. Umalas si June ng walang away. Hinayaan niya si Mara. Sumama si Mara kay Troy. Nagpakasal sila agad at nagkaroon ng magandang simula. Isang magarang kasal at maraming regalo. Mga oras na puno ng saya. Ngunit paglipas ng mga taon, nadidiskubre niya ang lihim na ugali ni Troy. Madalas siyang umuwing lasing at sinasaktan siya. Minsan nawawala ng ilang araw at hindi sinasagot ang mga tawag niya. Troy, aalis ka na naman? Kailan ka na naman uuwi? Ang tagal mong wala dito sa bahay. Huwag ka na magtanong pa kung ayaw mo masaktan na naman. Ganito na lang ba tayo palagi? Aalis ka na hindi ko alam kung kailan ka babalik. Troy, asawa mo ko. Tama, asawa lang kita at nakatira ka sa pamamahay ko. Dapat lang na hindi ka makialam sa kung anong gusto kong gawin sa'yo o sa buhay ko. Troy, bakit ka ba nagkakaganyan? Nung hindi pa tayo kasal, hindi ka naman ganyan ah. Ramdam ko na mahal mo ako. Pero bakit parang hayop mo na ako kung itrato? Hayop? Anong hayop pinagsasasabi mo? Eto ba? Eto ba? Troy, aray ko! Nasasaktan ako! Sabi mo tinatrato kita na parang hayop.
Ginagawa ko lang naman sinasabi mo eh. Tama na, Troy. Ang sakit. Tama na. Tanging pag-iyak lang ang nagawa ni Mara hanggang sa makaalis na si Troy ng bahay. Napahawak pa siya sa ulo nang maramdaman niya ang sakit ng pagsabunot ni Troy sa kanya. Hindi niya akalain na ganun pala ang ugali ng lalaki. Kinabukasan, habang nagliligpit si Mara, nakakita siya ng supot na plastic na may puting pulbo sa likod ng cabinet. Nakita rin niya ang foil na nakarolyo at nagulat naman siya. Hindi niya inasahan na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay nagdodroga. Maya-maya pa, dumating na naman si Troy na halatang lasing na naman. Pero sa mga oras na yon, hindi siya natakot na kumprontahin ito dahil sa inis at galit niya sa ginawa ng asawa. Troy, ano to? Anong ginagawa mo? Gumagamit ka pala nito? Ha? Wala kang pakialam. Huwag kang makialam. Paanong hindi ako mangingialam? Asawa mo ko. Tumigil ka na, Mara. Huwag mong hintayin na maubos ang pasensya ko. Troy, itigil mo na ang bisyo mo hanggat maaga. Kung hindi ano? Makikipag-iwalay ka sa akin? Isusumbong mo ako sa pulis? Subukan mo. Mapaapatay talaga kita. Hindi mo ako matatakot, Troy. Maghiwalay na tayo. Aba, ang tapang mo na babae ka. Etong sa'yo. Troy! Tama na! Please! Hindi mo ako pwedeng iwan. Ayoko na sa'yo, Troy. Hayaan mo na akong umalis sa bahay na to. Sinabing hindi ka pwedeng umalis eh. Nanlaki ang mga mata ni Mara nang makita niyang kumuha si Troy ng kutsilyo sa mesa. Nanginig siya sa takot at tumakbo palabas ng bahay, sabay hingi ng tulong. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Hingal na hingal siya habang hinahabol ni Troy hanggang sa makasalubong niya si June na nakasuot ng uniforme ng pulis. Nanlaki naman ang mga mata niya nang makita si June. June? Mara, anong nangyari sa'yo? Tulungan mo ako, June. Papatayin ako ng asawa ko. Pulis? Ibaba mo yung kutsilyo. Huwag kang makialam dito. Sinabi ng ibaba mo yung kutsilyo mo. Hindi, huwag kang makialam dito. Wala akong pakialam kung pulis ka. Ibigay mo sa akin ang asawa ko. Kapag hindi mo ibinaba yung kutsilyo mo, hindi ako magdadalawang isip na paputukan ka. June, hulihin mo siya. Gumagamit siya ng droga, June. Wag po, sir. Suko na po ako. Niligtas ni June si Mara at inaresto si Troy para dalhin sa presinto. Agad namang nabulok sa kulungan si Troy. Pagkatapos ng insidente, nagbukas ang mata ni Mara. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Hindi niya akalain na sobrang laki na ng pinagbago ni June ngayon. Dahil isa na itong pulis pagkatapos ng 2 taon nilang paghihiwalay. At aaminin niyang may puwang pa rin sa puso niya ang dating nobyo. June, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Kung hindi ka dumating, patay na siguro ako ngayon. Pinatay na ako ni Troy. Buti na lang talaga, na-assign ako sa barangay niyo kagabi, kaya nakita kita agad. Magpasalamat ka sa Diyos, wag sa akin. Kasi ginawa lang naman niya akong instrumento para iligtas ka. Napakabusilak talaga ng puso mo, June. Nagsisisi ako na iniwan kita at hindi pa naniwalaan. Sorry sa lahat, June. Kung maibabalik ko lang sana ang dati. Sana, hindi na lang kita iniwan. Kasi kahit security guard ka lang noon, hindi mo ko sinaktan kahit kailan. At ngayon kahit pulis ka na, napaka-humble mo pa rin na lalaki at napakabait. Ang swerte na mapapangasawa mo. Napatigil naman sila pareho nang marinig ang boses ng isang babae sa likuran niya. Tama ka, napakaswerte ko kay June. Ikaw palang ex niya na iniwan siya. Salamat sa iyo Kasi kung hindi mo iniwan si June, hindi sana siya mapapadpad sa lugar namin. Hindi ko sana siya makikilala. Mara, si Clara nga pala, asawa ko. Clara, si Mara nga pala. Nakita rin kita in person, Mara.
Naikwento ka kasi sa akin ni June kung gaano mo siya sinaktan. Nakakaawa naman ang nangyari sa'yo. At buti na lang talaga na iligtas ka ng asawa ko. Sa susunod, piliin mo yung lalaking katulad ni June para hindi na maulit sa'yo nangyari, Mara. Huwag kang bumase sa pera lang, kundi sa pagmamahal na tunay. Katulad namin ni June, wala talaga akong problema sa kanya. Safe na safe ako sa mga kamay niya. Hindi alam ni Mara ang isasagot. Hindi niya alam kung iniinis ba siya ng babae o naiinis lang talaga siya at nagsiselos. Nakaramdam naman siya ng hiya sa sarili nang makita niya kung gaano kapresentable ang itsura ng babae. Halatang alagang-alaga ni June at yun ang sinayang niya. Paglipas ng mga araw, unti-unti siyang nagbagong buhay na wala si Troy sa buhay niya. Nag-ipon ng maliit na pera, nag-aral ng vocational course, at tumayo sa sariling mga paa. Pero nanatili pa rin ang bigat sa puso niya, ang pagkawala ni June sa buhay niya noon. Ang tamis ng pagmamahal na hindi niya pinahalagahan na ngayon ay pagmamay-ari na ng iba. Lumipas ang 1 taon, nakahanap siya ng magandang trabaho at natutong mag-provide sa sariling pangangailangan niya. Minsan naman niyang nakikita si June kasama ang kanyang pamilya, pero hindi niya ito magawa pang lapitan. Tanging pagsisisi na lang ang nasa kanyang isipan. Habang buhay niyang pagsisisihan ang pag-iwan sa lalaking, minsan na siyang minahal ng sobra at inalagaan. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!